Bago ang lahat mga boss, paki-like naman ang video. Kung sa Facebook ka nanonood, paki-follow at paki-subscribe naman pag nasa YouTube ka para ma-update kita kapag may bago akong upload. Tara, simulan na natin to. Dito sa harapan, simple ang datingan. Ang headlight niya naka U-shape lang. Yan yung unang-una mong mapapansin sa kanya. Yan yung character niya unang tingin. Malapad na clear windshield, non-adjustable. Meron mga konting kanto sa gilid. Pero plain lang yung kanyang kulay. Pagkakulay black, talagang pure black siya. Pero itong white, may kombinasyon siya na black. Kaya talagang naging premium yung kanyang datingan na parang medyo elegante din. Wala tayong ibang makikita dito kundi yung mga ilang emblem. Mayroong Kymco na logo dito sa may harapan, pinakagitna, TCS dito sa gilid, sa taas, at 150 naman dito sa tabi ng signal light. Kulay silver ito, naka-emblem. At Skytown naman dito sa gilid, sa bandang hulihan, naka-highlights na naka-emblem. Kulay silver din. LED yung kanyang headlight at saka yung kanyang taillight maliban sa kanyang mga signal light. May mga reflectors din na nilagay dito sa bandang hulihan. Merong magkabilaan dito. At dito naman sa kanyang tapaludo, meron pa rin isang reflector na added visibility at night. Ang apakan ng rider ay may extension kaya pwede tayong umunat dito kapag nangalay na tayo sa mahabang biyahe. Medyo malapad din yung back ride foot peg kaya komportable kahit na nakaangkas ka sa motor na to. Napakasolido din ng kanyang grab bar. Nakaukit pa ang brand name na Kymco dito. Ang tanong, sa kanyang specs, may ibubugaya. Ito ay may 150cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, air-cooled kaya less maintenance, at naka-FI na rin kaya tipid sa gas. Bagamat naka 2 bulbs pa, ay bumawi naman dahil ang makina nito ay powered by Kymco's revolutionary green power engine na nagbibigay ng magandang performance pero less carbon emission ng halos 17% at mas nakatipid pa sa gas consumption ng halos 21%. Meron siyang maximum power na 11.3 horsepower at 7,500 RPM at may maximum torque naman na 11.9 Nm at 6,500 RPM. Ang kanyang starting system ay electric, CVT, automatic. Ang kanyang gas tank ay located dito sa pinakagitna kaya napaka-convenient ng motor na to dahil hindi na natin kailangan pang bumaba kapag magpapagas tayo na may tank capacity na 7 liter at may fuel consumption naman na 46 km per liter. Pihitin lang natin yung susian dito, magbubukas na ang tangke at ganun din kapag sinilip natin yung kanyang underseat compartment. May kalapara na rin ito so kasyang-kasya dito yung full face na helmet at iba pang mga gamit na rin kagaya ng kapote o payong so kasyang-kasya dito sa kanyang compartment dahil 28 liters ang kanyang storage. Malinaw nating makikita yung mga information dito at mga basic na indicator sa kanyang panel dahil naka-LCD display ito. Makapit na rin yung kanyang handle grip. Meron na rin itong end bar. At ang mga switches niya dito sa kaliwa, nandyan yung passing light, high and low, turn signals at ang kanyang busina. At dito naman sa kanan, makikita natin yung kanyang electric starter. May USB charging port na rin ito na Type A and Type C. Kung alin sa dalawa yung available na cord natin, ay pwede tayong mag-charge habang nasa biyahe. Pwedeng i-charge yung cellphone o kaya yung camera natin. At ang maganda dito sa motor na to, hindi naman talaga siya tinipid sa mga safety features kagaya ng TCS or traction control system. Kaya makakaiwas tayo na madulas kahit na basa or maputik or mga mabuhangin na kalsada dahil meron nga siyang traction control system na bukod doon meron pa siyang dual channel ABS kaya hindi basta-basta maglalak ang kanyang mga preno kapag biglaan nating napihit yung ating mga brake lever. Sa mga gantong klaseng features may iwasan natin na madisgrasya o kaya sumemplang yung ating mga motor. Sa kanya naman mga brakes sa harap at sa likod naka disc brake syempre with ABS na yan at sa sukat naman ng kanyang mga gulong sa unahan 110 70/14 at sa likuran naman ay 130 70/13. Parehas na naka-tubeless, alloy yung mags. Syempre medyo bulky na rin kaya stable siya kung sakaling mapadaan man tayo sa mabatong kalsada. Goods na rin sa mga cornering. At kapag sinilip naman natin yung kanyang suspension sa unahan ay naka-telescopic fork at dual shock absorber naman dito sa kanyang likuran. Kung sinukat natin yung kanyang seat height hindi naman tayo nahihirapan. Pasok na pasok sa height ng Pinoy. Siguro kahit na mga 5'2" kayang-kayang dalhin ito dahil may seat height lamang siya na 770
mm. Halos kaparehas lang ang seat height niya ng Honda Click. Flat-footed tayo at abot na abot natin yung sahig. Bukod doon ay kayang-kaya nating dalhin ito o madali lang i-maneho dahil may bigat lamang siya na 126 kg. Napaka-komportable nito dahil naka-upright position tayo kapag nakasampa tayo or nakaupo tayo sa motor na to. 1,320mm naman ang kanyang wheelbase at sa kanya namang dimension may sukat na 1,940mm ang kanyang length, 750mm naman ang kanyang width at 1,340mm naman ang kanyang height. Sa mga features na nasabi ko, may nakaligtaan pa ba akong banggitin? Comment nyo nga sa ibaba. At sa SRP ng Kymco Skytown 150 ngayong taon ay 118,500 at available yan dito sa LGM Motorcycles Antipolo sa harap lang ng Inares. So sa inyong palagay, sulit pa rin ba ang Kymco Skytown 150 ngayong taon? Comment nyo nga sa ibaba. Bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa rin dito sa ating channel ay huwag mo nang kalimutang i-like yung video, i-subscribe nyo na rin ako para maging updated kayo sa mga susunod. At kung sa Facebook naman kayo nanonood ay pakipollow na rin. Sa kanyang forma o sa kanyang looks, medyo may kalakihan na rin yung scooter na to. Maxi talaga yung datingan. Ito pala yung motor na halos kasabayan ng SYM Naga 155. Dito sa kanyang harapan ay nandyan yung kanyang windscreen na saktong-sakto lang yung sukat. Tinted dito, medyo kakaiba din siya. Overall, sa kanyang kulay ay kombinasyon lang ng dalawang kulay dahil ang Cruisim GT150 ay may dalawang color variant, yung white at yung gray. Kapag ka white, yung kombinasyon niya is black at ganoon din kapag ka kulay gray. Premium din yung kanyang datingan. Kumbaga, hindi OA yung kombinasyon ng kanyang kulay. Yung fairings niya na kulay black, makapansin natin kapag ka tinitigan natin, parang medyo may pagka-carbon finish siya. Dito sa kanyang unahan, tapos dito sa kanyang handlebar cover. Dito sa harapan ng Cruisim GT150, maraming deep lining at mga sharp edges. Dito naman sa kanyang bandang gitna, dito sa kanyang pinaka-body papuntang likuran, meron ding mga curve at may mga deep lining din. Nasadyang character lang din siguro ng motor na to, kaya medyo naging sporty din yung kanyang datingan. Napaka-minimalist din ang motor na to. Ang makikita lang natin dito, yung mga logo or emblem dito sa kanyang harapan, merong bilog, logo ng SYM. TCS naman dito sa kanyang front fender na kulay white. Gusto ko yung kanyang fender dahil meron siyang parang patilya na rin. Dagdag protection yan dito sa ating telescopic fork. At meron ding SYM logo dito sa gitna ng kanyang handle. Merong decals ng 150 dito sa kanyang bandang ilalim. At syempre yung kanyang emblem dito sa bandang hulihan na naka-highlights yung Cruisim. Kulay silver ito at yung GT naman ay kulay red. Para naman sa akin yung kanyang overall looks ay pasado naman siya. At pasok sa panlasa siguro to ng mga Pinoy kasi mahilig yung mga Pinoy sa mga ganitong klase motor, yung maxi tapos komportable. Para sa inyo ba, pasado ba yung kanyang forma? Comment nyo sa ibaba. Yung kanyang mga ilaw magmula sa kanyang headlight, naka-LED na, pati yung kanyang DRL dito na parang talukap at yung signal light niya dito sa unahan na medyo nasa itaas hanggang doon sa kanyang taillight at signal light din sa huli na integrated na sa kanyang taillight. Meron din siya mga reflectors, goods na goods to lalo na sa gabi. Added visibility siya kapag ka natutukan ng ilaw lalo na dun sa mga alanganing lugar. Sa kanya namang muffler, medyo aggressive din siya, upright position, syempre with the heat guard na rin yan. At kapansin-pansin din yung kanyang tire hugger kaya medyo malilesen or mababawasan yung tilamsik sa ating bandang likuran kapag ka napadaan tayo sa mapuputik na kalsada. At isa pa sa mga nagustuhan ko sa motor na to, lalo na nung na-test drive natin, ay napaka-komportable ng kanyang upuan. Parang meron kasi siyang something na masasandalan ka dito sa ating upuan ng konti lang naman kasi parang camelback seat na rin yung kanyang upuan. Napaka-komportable din ng kanyang floorboard kasi meron din siyang extension. Malaya tayong umunat dito or mag-stretch out kapag medyo nangalay tayo, lalo na sa mahabang biyahe. Formado din talaga mga boss, ano? Kung pasado sa inyo yung looks ng motor na to, ang tanong sa kanyang specs, may bubuga ba? Meron siyang 149.6cc engine displacement to be exact, 4-stroke, single cylinder, overhead cam, mabisa sa mahabang biyahe dahil naka-liquid cooled na po yan. 4-valve na kaya may power din talaga. 10.5 kW at 8,500 RPM ang kanyang power output at may torque naman na 13.5 Nm at 6,500 RPM. Gayon pa man ay matipid na din sa gas dahil naka-FI na at pwede din natin i-activate yung kanyang start and stop system
para kapag huminto man tayo ng 3 to 5 seconds, lalo na sa mga stoplight or naipit man tayo sa traffic, ay kusa nang namamatay yung ating mga engine na nagre-resulta sa mas matipid na gas. 11.3:1 yung kanyang compression ratio at 57.4 by 57.8 naman yung kanyang bore and stroke. Kapansin-pansin na nakakilis na siya, kumbaga very convenient. Yung kanyang instrument panel naka-LCD na at syempre contrast yan, kulay black ang background at malinaw nating makikita yung mga basic na information na kailangan natin, mga indicators, kung ano yung current status ng motor, like ilan na yung tinakbo, orasan, RPM indicator, fuel indicator, at etc. Napakalaki din pala ng kanyang tank capacity dahil 12 liters po ang kayang ilagay dito sa tangke ng Crusim GT150. Kung malapit lang yung work mo sa bahay mo, nako, ilang linggo bago mo maubos ang laman ng isang tangke. Ang estimated na fuel consumption nito, naglalaro sigurado to sa 40 to 45 kilometers per liter. Pero syempre, depende yan sa driving habit natin, sa bigat ng driver syempre, at sa road condition. Isa pa sa maganda dito, dahil nga nandito sa harapan yung kanyang tangke, ay maganda po ang center of gravity ng motor na to. Kumbaga kasi yung bigat ay napupunta dito sa lower part. Kumbaga stable siya, okay yung tindig niya, at syempre maganda siya sa mga cornering at kung kailangan natin mang bumangking. Sa arangkada, walang duda sa power nito. After natin mapadaan sa mga humps, may power talaga siya, no? Maganda yung response ng makina niya. Konting throttle lang natin, talagang medyo maarangkada siya. Ramdam mo yung 150cc talaga. Napansin ko din kahit na below average yung kanyang ground clearance na 110mm, ay hindi naman tayo nakaramdam na sumayad tayo dito sa mga malalaking humps, no? Siguro maingat din tayo sa pagmamaneho, sumisyete din tayo minsan, pero hindi talaga tayo nakaramdam na sumayad tayo sa mga humps. Siguro kung biglaan, pwede. At nandito na rin pala yung kanyang USB charging port sa harap. So goods na goods to, lalo na sa mga delivery rider na kailangan yung mga mobile phone kapag bumiyahe. Dahil may mga application tayo na maya't maya tinitingnan kapag delivery rider tayo. Ang medyo napansin ko lang dito sa kanyang unahan, tama ba? Wala siyang bulsa or lagayan ng cellphone. Yun lang. Kailangan lang natin talaga magpalagay dito ng cellphone holder kung mag-charge tayo dito ng cellphone. Ramdam mo din na stable yung kanyang gulong kasi malalapad na rin talaga siya. Sa unahan may sukat na 190 by 14 at 120/80 by 40 naman sa likod. Pares pong naka-tubeless yan. Equipped na rin siya ng dual channel ABS. Sa ABS na po yan, harap at likod. Kaya kung biglaan naman nating mapihit yung mga brake lever natin, hindi basta-basta maglalak yung ating mga preno na pwedeng magresulta sa pagka-disgrasya. So sa tulong ng ABS, napiprevent natin or nalilesen yung pagka-disgrasya na karaniwan na nangyayari kapag biglaan nating napihit yung mga preno natin. Pero walang worry kapag mayroong ABS yung motor natin, which is meron yung SYM Crusim GT150. Meron na rin siyang TCS kaya baliwala ang mga madudulas na daan. Halimbawa, maputik, basa, mabuhangin. Proportion pa rin yung ikot ng gulong sa huli doon sa ikot ng gulong sa unahan. Synchronize pa rin kahit na mapadaan tayo sa madudulas na kalsada. Kaya walang simplang o disgrasya. Dati, yung mga features na yan ay sa big bike lang natin makikita. Pero ngayon, nilagay na nila sa mga 150cc na mga scooter. Maganda din yung response talaga nung kanyang preno. Nasubukan naman natin. Makapit siya. Yung upuan kanina, nabanggit ko na komportable din talaga siya kasi yun nga, parang camelback seat na rin yung kanyang upuan. Sakto yung lambot. Tsaka komportable kasi malapad. Maxi scooter kasi siya. Kaya medyo upright position din tayo. Kung ramdam mo na maganda yung handling, malambot siyang iliko-liko. And then, yung kanyang suspension, sa unahan good siya. Nararamdaman ko siya. Okay siya na laro-laruin. Telescopic port nga pala yan. At yung suspension niya naman sa likuran ay naka-dual shock absorber. Hindi natin masyadong ramdam dahil na rin siguro sa limitado yung takbo natin dito sa village. Pero hindi siya matagtag. Yan naman yung importante sa mga suspension sa likod. Siyempre sa kanya namang seat height, kayang-kaya nating dalhin. Abot na abot natin yung ground kapag napapatukod tayo sa kalsada. Naaalalayan natin siya kapag medyo napahinto tayo. Na itutukod naman natin ng maayos yung ating mga paa. Sa height natin na 5'6". Kahit mga 5'4", okay pa rin naman. Abot na abot pa rin. Hindi alangan tingnan. Hindi masyadong malaki yung motor. Para sa tindig ng isang Pilipino, hindi rin ganun kaliit. Dahil yung kanyang dimension, meron siyang 2015 na length. Meron siyang 760 na width at height na 1,208. At may bigat lamang siya na 145 kilograms. So sulit na rin to kumbaga. Pero sa inyong palagay, sulit ba ang SYM Crusim GT150
150? Bago nyo sagutin yan, tingnan na muna natin yung SRP. Ang SRP ng SYM Crusim GT 150 ay 119,900. Para sa akin, okay lang naman siya yung kanyang presyo dahil siksik lig-lig din naman sa specs and features. At available yung unit na yan dito sa may LGM Antipolo, dito lang yan sa tapat ng Inares. Sa inyong palagay mga boss, sulit ba ang SYM Crusim GT 150? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka pa rin hanggang sa dulo ng ating video, ay baka naman pwedeng paki-like ng ating video ngayon, paki-subscribe na rin kung nasa YouTube ka, at paki-follow na rin kapag ka sa Facebook ka naman nanonood. Meron din tayong TikTok account. So that's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye.